Yes, attorney ko. Ito yung aking pagbungad na tanong sa inyo kasi ang issue na kapending ngayon is yung pagpapasabtinan niyo po ng patungkol dito sa bank records, sa AMLAC records, and even dito sa BIR records ng mag-asawa kay VP Sara at sa kanyang asawa. My question is, gaano kahalaga po ang desisyon ng Senado patungkol sa inyong theory dito sa Article 2 ng Articles of Impeachment? Mahalaga po dahil dito po natin may establish kung gaano po tayo tuloy-tuloy na gustong makuha ang katotohanan. So makita natin na sa proseso ng pananagutan, dapat tatakan natin yung katotohanan. At para mangyari yon, yung mga ebidensya na maaaring makatulong sa pagkuha nun, gaya ng tax records, yung bank records and AMLC records, instrumental para ma-explain kung nasan po yung unexplained wealth or saan galing yung unexplained wealth ni VP Sara Duterte, and because of extension sa SALN and yung declarations, pati yung kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. We leave to the Senate Impeachment Court yung pagdesisyon ng motions na ito, pero kaya naman po natin to binubukas kasi gusto natin yung taong bayan malaman kung saan po yung hinahanap at tinatanong na ito, and in this proper forum, masagot sana siya. Congresswoman ko, Gani Oro po, magandang gabi po sa inyo. No? Bakit kailangan pong buksan ang mga bank accounts at tax records? Pero bago yan, dito makalipas na araw at kanina ay nakakaramdam tayo ng talagang matinding pagharang ang gagawin ng panig ng depensa dito na hindi mapabuksan ang mga hinihiling ng panig ng prosekusyon. Una, dahil yung anumang nasa laman ng bank records, tax records, AMLC records, ito po yung makikita nating explanation ng unexplained wealth. And sa atin, hindi simple yung unexplained wealth eh. Ito yung nakikita nating pattern in government officials or even in elective positions of government, na dahil dito ay mas nakakakuha ng mas matataas na posisyon ng kapangyarihan. At kung nagagamit yung mga posisyon na ito para tuloy-tuloy na kumukuha ng ganansya, unfair ito sa taong bayan na sana pupunta ito sa benepisyo, serbisyo na natatamasa natin, but instead sa prominence ng one family or prominence ng individual. Ayaw natin na tumuloy-tuloy yung ganitong sistema ng corruption, and if in the quest for truth, in the quest of accountability and justice, ay makita natin yung explanation of unexplained wealth ni VP Sara Duterte, all the better na mapagsisilbihan yung taong bayan. So meron pong dimension dito na syempre ito ay isang offense na an impeachable officer can be charged with, no? 'Di ba, yung corruption, bribery, betrayal of public trust, pwede po yung makarga sa kung ano mang lumabas doon sa explanation sa unexplained wealth. Pero ikalawa, may prinsipyo din po tayong pinanghahawakan kung paano po dapat namamahala yung ating government or public officials. At ayaw natin at the expense of supposedly the benefits felt by the Filipino people. Ang ikatlo na lang siguro po, and siguro ito ay by way of rebuttal, hindi naman po illegal yung pagkuha ng ganitong records, at meron ding rason kung bakit gusto nating makita ng taong bayan yung records na ito. Ito po kasi yung mostly naririnig natin sa side ng defense, no, na it's against the Bank Secrecy Law or the Anti-Money Laundering Act. Pero ang sa atin, no, hindi po ito labag, rather merong misreading of parts of the law, kaya yung argument na po yun ay nakakarga. Pero dahil hindi po illegal, no, maaari natin gawin, at kung gagawin natin, ito po ay pagsisilbihan ng impeachment process and syempre yung proseso ng pananagutan. Sige, ikaw. Follow-up question kasi ako Okay, doon, okay. Attorney. Anong tugon nyo sa sinasabi o depensa, o maring depensa ng defense panel na fishing expedition ang ginagawa? Ngayon palang mga ngalap ng ebidensya, paglabag daw sa karapatan ng due process itong tinatawag na ito. At yun nga, tinatawag nilang fishing expedition lang ito. At ito ay paninira nasa ngayon pa lang doon sa inaakusahan. Hindi po masasabing fishing expedition dahil meron na po tayong hawak na ebidensya para suportahan yung mga argumento ng Article 2. No? So, andyan yung SALN, which is yung public record. No? Kahit hindi naman po sumalang to at in an impeachment trial, ay madali pong makuha ng kahit sinong mamamayan yung ganitong mga records, supposedly. At meron dong mga taon na ang report po ni VP Sara ay wala po siyang hawak na cash on hand. Yung mga bank accounts niya wala pong laman. No. But meron din tayong mga existing government records gaya nung nasa AMLC na ito na po ay nailahad preliminarily sa House Committee on Justice, na meron po silang mga reports from bank
branches na billions of pesos ang lumabas-pasok sa mga accounts ni VP Sara in total and ni Attorney Man Scarpio na hindi ma-explain dahil dun sa kanyang salin, 'di ba? Ilang millions, hundreds of millions pesos yung kanyang naging assets na even then yun hindi pa natin ma-explain dahil salary lang yung halos declared na income stream ni VP, more so itong billions na lumabas-pasok sa accounts. And yung mga magiging documents na makuha like tax records, additional bank records or AMLC reports, ito po ay magiging corroborative or even dadagdag doon sa evidence na already existing. Mas papatibayin sana nito and gusto nating malaman. Pero siguro, on the other hand, maaari din namang hindi siya corroborative. Maaaring ito ay paborable sa defense dahil hindi naman po natin alam kung anong laman ng BIR box, for example, which contains supposedly yung tax returns ni VP. What if ito pala ay paborable sa defense? Kaya nga po, at the start of the trial, nakita natin both parties agreed na buksan ito, pero ang ending naman po ay binalik ni Senate Impeachment Court sa BIR for jurisdictional reasons. Pero dahil dito, pinanghawakan natin na gusto nating nandito yung impormasyon na yan, dapat di tayo matakot sa anong laman nito at ng mga gusto nating isabina na records. Okay, Congresswoman, meron pa ako isang katanungan. Isa sa mga arguments po na nire-raise dito ay yung pagpapasabpina sa mga bank records ni Attorney Man Scarpio. According to the defense, hindi naman siya impeachable offense. How can you argue against this and connecting the previous case of Chief Justice Corona wherein the wife, yung bank records ng wife niya was subpoenaed? Sa SALN po ni VP Sara, meron pong boilerplate, o ang sinasabi natin standard na clause na sa dulo nun ay pipirmahan ng isang public official at magko-consent essentially na investigation by relevant government agencies doon sa declarations na ginagawa sa kanyang SALN. Sa provision na yon nakalagay din yung end spouse. So, kasama po yung asawa sa mga napapasok natin at nire-report natin dapat sa disclosures and doon sa maaaring maimbestigahan ng relevant government agencies para po i-verify yung kanilang mga nire-report sa SALN. Ang wisdom naman po kung bakit sinasama yung asawa, ay ayaw natin na yung mga pampublikong opisyalis natin ay gumaganansya sa kanilang posisyon at paraan para hindi makita ito ay i-report yung mga ganansya nito na nandun sa asawa nila. Tapos may pwedeng sabihin, hindi naman ako yan, yung asawa ko yan, may separate siyang ginagawa na hindi konektado sa posisyon natin. Dahil na-foresee na maaaring gawin yun, doon sa ating statement or sa SALN ay nakakarga na po yung asawa na usually, more often than not, katuwang at maraming joint ownership of assets with the public official. So dahil naman po ay ganito, may pagsama at sa disclosure and syempre pagsama din sa magiging investigasyon. Of course, lahat ay gagawin ng panig ng depensa na harangin yung pagpapabukas ng mga nasabing dokumento. Pero sino ba ang kailangang mag-permit o magpahintulot para ilabas yung record ng BIR at yung record ng AMLAC? It is the Senate Impeachment Court. Sila po ang magsasabi na yung motion ay igagrant for subpoena at mag-i-issue ng subpoena. So, dahil mataas-taas yung proseso na ito at mataas-taas na constitutional bodies yung nakasalang at pinag-uusapan natin dito, usually inaasahan natin yung government agencies na to will comply. Kung meron silang legal considerations na maaring i-communicate, they can do so via the response or via their appearance. So, hindi na kung paano ito dadaloy moving forward, hindi naman po si Senate Impeachment Court lang ang decisive, pero sila po yung may main decision to make kung isusubpoena o hindi ang mga dokumento ito. And syempre, ginagawa natin to kasi gusto natin, alam natin yung katotohanan. And yung katotohanan na to, pagsilbihan yung proseso ng pananagutan na ginagawa natin ngayon. So, inaantabayanan po natin lahat, syempre, hindi lang po yung debate na gagawin ng Senado, pero yung kanilang desisyon. Okay, one last, may final question sa inyo, Congresswoman. Dito po sa impeachment proceedings, alin po ba ang mas mahalaga? Ang proteksyonan, ang confidentiality ng mga ilang records o ang tiyaking walang mahalagang ebidensya ang hindi masusuri ng impeachment court? Siguro sa akin, may gusto tayong protection ng public interest.
Sa punot dulo, bakit ba may gobyerno? Bakit ba may lipunan? Kasi gusto natin lahat tayo mas matiwasay yung buhay. Kung meron tayong nakikitang mga opisyales na naging sagka doon, o kaya naman po ay mga gawain ng ilang opisyales na hindi na pagsisilbihan ang mamamayan, gusto natin dumadaan ito sa proseso ng pananagutan. Ganun po kataas yung pagtingin natin sa impeachment proceedings at syempre yung interest ng publiko na yung confidentiality na pinanghahawakan na sa batas ay nariyan, hindi naman po yan yung pinakamataas. May mas mataas pa dyan, no? Which is yung police power of the state or yung public interest na gusto nating mas proteksyonan. So, sa hierarchy lang din naman ng mga considerations or principles na gusto nating i-considera, gusto natin yung taong bayan, yung interest natin, yung pinapanguna. Kung may nakikita tayong maaaring nakalabag na ginagawa ng opisyales, hindi natin palagpasin. So yun po yung gusto nating iprimarya, and we hope that the people are tuned in dahil para naman sa benefit natin tong lahat. And the Senate Impeachment Court also conducts its actions in accordance with these principles and with the interest of public at heart.